Andito tayo ngayon sa bayan ng Lopez. So ito po yung provincial highway. Yan, nakikita natin. So ito po yung binebentang property. Ito daw po yun, simulado sa may bakod na yun, papagayon. Kasama po dito. Ito po ay bayuhan na o tinatawag nating rice mill. So, ibig sabihin kasama ito dun sa binebenta nating farm. May kasama ng rice mill. So ito po ay tabing highway, pero yung isang property na pupuntahan natin na kasamahan po nito ay hindi po tabing kalsada, kundi mayroon lang 3 meters na right of way. So titingnan natin ang loob. Yan. So ito daw po yan, ang property yan. So yan po yung rice mill nila. Ito ay gas cutter. So, andito na po tayo sa ito po yung kalsada ng papunta doon sa Barangay Villajeda, doon sa mismong Barangay Hall. So kanina, yung portion po doon sa Provincial Highway ay binebenta kasama po nitong farm na ito. So ibig sabihin itong property po ay bali dalawa. Isang residential na commercial kasi bakit commercial na mayroon na kasing rice mill doon sa lote nakatabi mismo ng Provincial Highway. 240 square meter yata po yun. And then nandito naman po yung lot. Ito po yung right of way ng property na ibinebenta. So pupuntahan po natin. Ito naman po ay 3 meters ang right of way dito. Kita naman po natin dito na may daan na po talaga. So i-establish na lamang po ito. Hinihintay nga lang po itong tag-init at ano na uli siya, papa bulldozer na po ulit. Yan. So andito na po tayo. Ito po ay approximately mga 300 meters ang layo diyan sa kalsada. Itong ating right of way na ito. Ang kagandahan doon sa farm na pupuntahan natin, may kuryente na po, kompleto na, at saka may mga gamit pa din na pang agrikultura o yung pansaka. So kompleto na po yun. Package na po ito ating ano. Ang reason to sell po ay mangingibang bayan na po sila. Kaya po sila ay paalis na po dito dahil hindi po sila taga dito sa bayan mismo ng Lopez. So ito na po yung daan natin. So update po namin kayo pa mamaya kapag nandun na tayo sa lote. Yan, ito na po yung right of way. Alright, so andito na po tayo sa property. Ito na po yung right of way na nilakadan natin na almost 3 meters po ang lawak po niya, may sukat na po yan. Tayo din po ang nagpasukat itong property ito kaya alam natin. So ito na po yung ibinebenta. Ito po ay 2.1 hectares. Ang kasama included po dito yung harvester. Ito po yung harvester mga ka-farm. So ito pong harvester na ito ay gumagana. So anytime pag magha-harvest po kayo ng palay, itong harvester na ito ay pwede ninyong gamitin. At saka ang kagandahan po dito sa lugar, dito sa Villajeda, wala pa pong harvester. So if ever na ito po ay mabibili ninyo, mayroon po kayo dito, pwede po ninyong mag-harvest din po kayo doon sa ibang mga palayan dito. So mayroon din na po ditong naka-anong kubo. Then may line po yan ng kuryente, kaya wala kayong magiging problema sa kuryente. Tapos mayroon din po itong source ng tubig. Nandun po sa baba.
Okay, so simula po dito sa nakagilid na ito po yung gilid mismo ng property. Ito naman pong ito ay taniman po nila ng mga gulay. Kaya may na po na dito. Siguro po ito taniman ng mga pinapaakyat, mga siguro po isitaw, pwede ding opo, pwede ring patola. So yan. Tapos yung pong palaya na yan, included po yan doon sa property. So yan nakapag-harvest na pala sila dyan. Yan, papunta po doon sa taas. Papunta po doon sa taas. Tapos papunta po dito. Yan. Basta ito pong pwesto ng may mga alis na po yung yung mga damo. Ito lang po yung property mismo. So ayan. So ito po may mga tanim na pa silang sili. Yan. May sili para sila dito tanim. Ito po. Yan. Mga sili. Yan. Yan po. Mga sili. Yan. So pwede ninyong pagtaniman ng sili katulad po nito. Yan. So may mga papaya, may saging, mayroon pong niyog. Tapos yung po, yung palaya na yan, included po yan doon sa property. Yan. Yan nandyan. So may palaya na, may part na nyugan, tapos may kubo na, may kuryente. Tapos may mga gamit na equipment. Palilipad yan po natin ng drone para makita natin yung buong area nitong property na ating binebenta. Ito po ay 2.1 hectares. Yan, napakagandang farm. Yan, hanggang dun po yan. Diretso hanggang dun. Yung malinis na yun, tapos papagayon siya. Bumaba. Padiretso po siya papagayon. Kasama pa po yun nandun sa taas. Yan. Yan. Doon. Okay. So sa mga gusto po mag-invest ng property, ito po yung pagkakataon ninyo para mag-invest ng lote. Tumawag po kayo sa aming number, sa aming Viber, WhatsApp, at para masagot po namin ang inyong lahat ng katanungan. Thank you so much. Ulitin ko, ito po ay matatagpuan sa bayan ng Lopez, 6.5 from town sa Manila. Tapos sa town proper naman po ay mga almost 25 to 30 minutes nandito na po kayo sa property. Napakaganda po dito, maliwanag at malamig ang klima. Yan may mga sampalok pa po doon. Ito naman po mga avocado. Ang dami pong fruit bearing dito. Yan. Papunta po doon, mga saging, mangga. Yan. Okay, so kasunod naman po ay yung aerial view ng property. Thank you. So to sum up, ang property pong ito ay 2.1 hectare. So kasama po yung palayan at saka yung part po dun sa doon. Pero yung niyog po dun hindi na included po yun. So kasama po yung mga ganito. Ito po ay anong tawag dito? Anong tawag dyan? Hand tractor. Okay, kasama po ang hand tractor. Tapos ito pong kanina na sinasabi ko, yun po yung nag-aani ng panay, harvester. Yan po, gumagana po yan, harvester na yan. So included po yan. At saka yung kanina, yung bayuhan doon o yung pang ng palay po. Pang turn into sa bigas. Yan. Tapos ito dito naman po may banyo po dito. Yan din naman po ditong kubo. May kuryente naman po dito. Wala tayong problema. Nandito po yung kuryente. So yan, may kuryente po dito. Tapos may source po naman dito ng tubig. Kasi may hose naman po sila dito. Yan. May banyo na po dyan. So ito pong lahat na ito. Kasama na po yung mga materials. At kasama yung farm.
may patubig naman po yung palayan. So lahat po ito ay included dun sa ating bentahan. Kasama na din po yun yung hinihila. Yan. Hinihila yun ng hand tractor. Pwede ding hand tractor o kaya yung pang-ani po ng palay. So ito po yung matatagpuan sa bayan ng Lopez. Mag-message na lang po sa mga gusto na mag-avail nitong property ito. At asahan po ninyo, mabilis kaming tutugon. Thank you so much at have a good day.